We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends we'll always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends we'll always be. We are sisters, we are sisters. Ay, hindi po kami nag-aaway, okay? Baka akala nyo nag-aaway kami, hindi po kami nag-aaway. Oh, nagbabasketball po kami ni Jel. Sino ba naman ang hindi natutuwa sa laro nito? Eh, halos lahat na ata ng Pinoy ay may alam sa basketball. Bakit nga ba siya sikat? Ewan ko, lalo na nung 1970s, hit na hit po ang Crispa at saka ang Toyota. Ay, siya po nag-aaway si El Presidente. Siyempre. At si Big J. Of course! Walang iba yun, Mon Fernandez at Jaworski po. Siyempre, biruin mo, ang liliit pa natin. Ang liliit pa natin mga Pilipino. Pero basketball ang hilig natin. Ano ba yan? Kaya nga aalamin natin kung bakit nga ba mahilig talaga ang Pinoy sa basketball sa episode day ko. Correct, kaya mag-basketball po tayo sa pagbabalik ng SIS! We are sisters, we are sisters. Always be. We are sisters, we are sisters. Yan ako, kailangan natin makilala yung mga ating kasama today. Correct. Ano ba, Ref? Kumusta ka, Ref? Okay, fine. Let's Let's go. go, let's do it! For jersey number 13, played center forward, and Camus! Yeah! For jersey number 14, played forward center, sinaguriang the Iron Man, Tino. Alright,
Soccer ba to? Soccer ba ito? Okay! Okay! Siyempre po, pag basketball ang pinag-uusapan, hindi pwedeng hindi natin isasali sa usapan ang mga legends ng basketball. Siyempre sila yung nagsimula sa Toyota at sa Crispa. Ito po kasama natin ang pioneer ng Toyota at dito naman ang pioneer ng Crispa. Yes, at hindi po natin sisimulan ng ball game, pero aalamin po natin galing sa kanila. Ano nga ba ang meron ng basketball? Ano nga ba? Ano nga ba ang meron ng basketball? Bakit ganun na lang ang attraction ng tao sa game na ito? Ng Filipinos in particular. Kasi ang basketball, mako-consider mong laro ng masa. Pumunta ka lang sa plaza, isang bola lang, nakachinelas ka, nakatapak, nakasapatos, pwede kang maglaro. Isang bola lang, 10 player, pwede na makapaglaro at the same time. So since na at the same time, yung lugar din natin, maliit, pwede ka na rin makapaglaro. Miski kapirasong area lang, pwede ka rin maglaro. Kaya siguro na-consider ng laro ng masa ang basketball. Pwede din sa malaki. Kaya lahat yan pwede. Kahit nga sa babae, may mga babae na Yung mga babae din nagbabasketball. nagbabasketball. Kasi talaga parang naging pasta, naging way of life no, ng Pilipino, manood ng basketball pagdating ng... Kailan nag-start ho ito? 1975. Ang PBA. PBA. Pero nung nagsimula ba yung PBA, ganun na lang talagang enjoyment ng Pinoy sa basketball? Bago pa noon nagsimula ang PBA, talagang maraming talagang naloloko sa basketball. Kasi bago kasi ng PBA merong Mika. Yun ang parang pinaka-PBA noong araw. At saka during that time, pati sa international competition, nag-excel tayo. Kaya lalo siguro naengganyo yung mga tao. Pinoy na Pinoy, masasabi niyo bang Pinoy na Pinoy Ang larong basketball? Base sa ugali ng Pinoy, sa hilig ng Pinoy. Hilig lang siguro. Hilig na, kahiligan talaga ng mga Pinoy yung basketball. Bakit Iba ang nga dating. ba? Katulad yan ang sinabi kanina ni talagang madali kasing laruin kahit kakaperaso nga lang. Pero lalo sa mga Pinoy dahil nga alam mo naman tayo, ito ang inumpisa ng Amerikano basta sa panggagaya. Ito ang isang Bakit hindi ang ginaya natin ay baseball? Bakit hindi soccer? Bakit basketball? Eh, madaming materyales yan eh. Oo, kasi alam mo, ang Pilipinas, sa atin, no, marami kasing bakanting lote dyan. Magtayo ka lang ng sanggol, makikita mo na yung mga bata nandyan na. Maglalabas Oo, sa lalabas sila ng bola. Oo, oo. totoo yan. Maraming bakante lugar sa lugar natin. Oo, yun ang ano eh. Yun ang Pwede sila ano. ano ng basketball. And I guess it's also the meeting people. Kasi alam mo yan, minsan may pupunta, nag-iisa lang. Dala-dala siyang bola. Uy, may naglalaro na. Sasali na lang ako sa kanila. Pwede bang sumali? So, di ba, you meet people. yes. Tapos, sa dami mo na nakikilala hanggang sa nagiging liga na kayo, nagiging malaking team na kayo. Yun na, basketball. Laban na. Saka sa basketball, marami kang makikilala dyan. Marami kang magiging kaibigan. kaaway. Kaaway din, kaaway. pa rin. Dahil sa pagka-physical na laro ng basketball, yung mga balyal, mga gano'n, di ba? Pag mag-iinit ang ulo mo, di ba? Di ba? Nakakainit ng ulo yan. Kaya minsan, uuwi ka ng uuwi ka ng may putok ang ulo mo, pilay ka. Minsan, wala pa yung tsinelas mo. Kaya sa dinami ng naghahanap tayo ng definition, kaya sa dami ng ang basketball talaga sa Pilipinas ay mahirap i-define kung ano talaga ba yan dito sa atin, basta mahal na mahal lang ng mga tao yung laro na yan. No? Kahit dyan na lang sa Espanya, yung makikita nyo yung Espanya sa Sampaloc, yung bakanteng kalye dyan. May gulong ang mga goal dyan. Pag daan ng kotse, itatabi muna. Kaya makikita nyo sa araw may guhit, wala yung goal. Sa gabi, may goal. Pero nandun yung guhit, ha? Hindi, siguro isang... Yung mga... Liga pa. Talagang gumagawa ng paraan para makapaglaro ng basketball. At saka parang pinagbubuklod niya yung pinag-unite niya ang isang barangay. Para, na kayo, let's go. Pag maglalaro ng basketball, team. Di ba? Siguro malaking part din yung Crispa Toyota nung araw kasi during that time doon nag-boom yung mga Yung basketball. marami talagang na-involved doon eh. So after that, yun na, marami ng mga Labasan ng team. talagang Bagay yung ano input ng Crispa Toyota, matindi Maganda, talaga maganda yung naging. pinag-iwan niya. So bakit Crispa Toyota ang nag-iwan nun? Kasi- Anong meron ng game ninyo nun? Kasi noon, dalawang team lang ang pwedeng kumuha ng magagaling talaga sa amateur. Dalawa lang. Nakukontrol talaga ng Toyota Crispa. Kaya ako, sino yung magaling sa amateur, yung owner ng Crispa Toyota, unahan ng pagkuha doon sa magagaling sa amateur. magaling lang. Oh, yung magagaling lang. Kaya siguro magaling tayo lahat dito. Kaya tayo Toyota Crispa. Toyota, Crispa,
Crispa Toyota, rivals nga ba talaga yan? Malalaman po natin sa pagbabalik ng SIS. Ang 70s decade ay period ng change at transition sa PBA. Dito kasi nagsimula ang birth pains ng liga. Ang unang commissioner ay si Leo Prieto. At sa panahon niya nangyari ang first championship ng Toyota. At sa Crispa naman ay nakuha ni Bogs Adornado ang first MVP at first catcher to win twice. Ito ay noong 1975 at 76. Crispa at Toyota, biggest memory ng basketball noong dekada 70. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Madalas ko marinig yung, ano ba ang stand? Ano ba yun? Basta't katatapos sa langgay ng Toyota at ng Crispa, talagang hindi ho nagpapahuli sa isa't isang mga team na to. Ano bang meron na kanilang laro at talaga namang Toyota at Crispa talagang pinaglalaban? Bakit nga ba kayo Bakit talaga? nga ba Toyota at Crispa? Parang hindi na nga Ano ba yun? pinapansin yung ibang teams. Meron bang ibang teams? Actually kasi Janice yun ang pinakamalakas na team nun eh. Gaya nung sabi ni Boy noon na ang nakakakuha ng mahusay na players is Crispa and Toyota. And mostly, yung mga players noon, pag mahusay siya, they want to go to it's either Crispa or Toyota because they're famous. No, kung ako, player ako ngayon, kunwari, like noon, kahit na gusto kong pumasok sa Crispa or Toyota. Bakit ba? Ano ba ang laro ng Crispa at Toyota? Ano bang meron ng dalawang team na yan na talagang... May intensity talaga. Physical. May intensity. Yung intensity talagang really 101%. Basta nagkita kami, basta ang sa amin lang, wag lang kami magkapalit-palit ng mukha. Kahit magkasikuhan kami, okay na lang. Sana magpalit. Oo, magkasikuhan, okay na. Obviously, dahil kay Toyota Crispa to, di ba? You were pitted against each other. Talaga. Yes. So, meron na ba ditong nagkasikuhan, Ah, nagkasapahan? hindi lang, nagsuntukan pa. Meron dyan sa Toyota, hindi na tunay yung ilong niyan. Tunay yung sa akin. Wala dito. Simon, sila Simon Fernandez. Tinamaan na talaga yun. El Presidente. Ano, yung Barela. Barela, oh. Pag hawak ko sa ilong ko, alam mo kung nasaan? Nandito na. Oo, nabalo din yun. Aray! Yung paborito mo ang nakatama sa... Sinong sumiko siya? Si Joe Paborito rin. Luigi yun eh. Hindi mo na nakapaglihang ko yun eh. Mga ganun ba? Ay, mga aksidente nung araw. Pero Kasama sa pagkatapos, wala na yun. May mga sorry-sorry kayo. Yung kunyari kung... Wala. Actually, Hindi, wala. wala, Sorry. Intindihan Wala, Talagang- sorry. Ka na susunod. talagang up to the end. Oo, dapat yun. Akala sa nasa hospital Game. kayo. Walang Kahit sorry. hospital na kayo. Oh, walang sorry yun. Di ba nasa bibisita para... Gusto ka naman. Sorry Gusto naman na nag-aaway daw ang both teams na nauwi pa sa Krami. And yun, nung first game nung 1977, if I'm right, yung opening ng All Filipino. It was the first game. It was the first game nung opening, no? Why? How? Actually, In the middle of the whole game? Oh, Hindi. no, after the game. Tinapos Sa loob yung ng game. dugout daw yun. Oh, kasi Sa Fort ang nag-umpisa. nangyari doon eh, yung Sigura, bagsak ng bagsak eh, no? Tatlong balik na ganyan, bumabagsak eh. Sabi ko, tapos nung nag-time out, nag-usap-usap na kami, malapit na yung end ng game. Napag-usapan eh, medyo magkakaroon ng gulo sa dugout. Nagkagulo. At paano kayo nagkagulo? Sino-sino ang mga magkakatapat? May nagsuntukan, may nagbato. Sino mga nagumpisa ng away? Hindi ako yan. Actually, ang nangyari niyan, yung nagkakainitan si Junicio at saka Junicio at saka si Jaworski. Tsaka si Johnny. Johnny Revilla. Sabi ngayon ni Sunny, Pong, alalayan mo ako, uupakan ko to pagtapos ng game. So, siyempre, pagod na ako. Napa-oo naman ako. Bumagsak ka rin nun eh, bumagsak ka rin yun. Oo nga ako eh. Kasi medyo mainit na yung game eh. Tapos yung pagkatapos ng game, sinuntok ngayon ni nagkasuntukan Sa dugout, isang dugout na. place. Si Franco, tsaka Franco. si Sally. Si Sunny, tsaka si Tapos si Franco. Atoy and Fernandez. And no.
Atoy Fernandez tapos Si Baby. Fernandez and Baby Dalupan, Dalupan. no? Baby. National ganun bro. Wow! Oh my goodness! Tapos hanggang sa labo-labo na. He got hit, and then pagtingin sa akin, kala niya sumutok, nakawakan ko siya. Tapos hinabol ata si Simon. Hinabol niya si Simon. Habulan na! Ito Habol na! na, batuan. Paano kayo umabot sa krami? Well, Kami. Makakapagkwento yan si Freddy. yeah, si Freddy, oh. Freddy. Kaya umabot sa krami, nung nangyari yun, pinatawag kami sa krami nung Olivas. Oliva. Si General General Same Olivas. night? Prospero Same night. Olivas. kinabukasan, General Olivas. General Olivas. Olivas. Pinatawag kami, nagkaroon kami ng meeting, kaharap namin General. Tapos sinabi sa amin, Shot. baka yung ginawa nyo, baka gusto nyo pakulong ko kayo. Sabi nyo gano'n. Kami mga players, nagtawanan. Nagtawanan kami. So parang napahiya yung si General. Sabi niya, Ang ginawa, tinuto, pinakulong kami. Tapos meron pa yan, yung chismis dyan. Nasa loob na daw kayo ng kulungan. away pa kami. Away pa rin daw. Hindi ako maganda yun, ha? Hindi si Rosa, hindi ako. Kinulong kami dun sa isang selda. Selda sa Isang selda. sector, Tapos, Fort Boniface. magkahiwalay ka. Dito ang Toyota, dito ang Crispa. Pero isa lang. Isang selda lang, ha? Isang Tapos kulungan. marinig mo ngayon sa katabi namin selda, sinasabi, Diyan kayo tatapang nyo. magsuntukan. Ngayon, mag-away na kayo ngayon dyan. Mag-away na kami, ando kami sa loob ng selda. Nag-away ba kayo? Hindi na kami nag-away talaga. Bali, nagsisisihan na kayo. Oo, nagtitingin. Ikaw kasi. Wala nang aawat dun. Pero wala pa rin nag-uusap. Na Jenny, Hindi pa rin kayo nag-usap. Oh, tapos payabangan pa rin sa pagkain, yung ganyan. Tipong, sige, Jerry, itutuloy ko lang, ha? Pero makikita mo yung rivalry nung Toyota Crispa, kahit na nasa kulungan kami, meron pa rin. Nandun pa rin, no? Oo, Yung pagkain pa rin. Dahil magdadala ng pagkain yung Pagkain Toyota. isa. Dahil nauna kayo, nauna kayo. Magdadala ng pagkain yung Crispa. Ito, magdadala din ng pagkain yung Toyota. Andyan hindi magpapatalo si Boss Hindi Danny. magpapatalo. Magdadala ng mga gamit, mga chinelas. May chinelas din doon. Ganun Lalo nga isang artista, pare, kabila may dadalaw. Overnight kami. Overnight. O ito, kailan natapos ang rivalry niyan? I'm sure at some point natapos din yan. Napagod din kayo. Lumamig din. Ay, nung nabisban na yung Toyota Crispa. Pero andun pa rin Doon rivalry. natapos. Doon natapos. Nauna yung Toyota na disband tapos nagkaroon ng konting library ngayon yung Crispa and Great Taste. pero wala Pero na hindi rin. naman siya. Pero hindi niya nagaya. Nobody At can saka beat a Crispa Toyota. alam mo ang mabigat doon, pati sa babae, Even now. kami yung magkakariban. Ay, ganun. Sa girlfriend, After kami all, mga binata eh. Siyempre, nandito kayo. Oh, friends ba talaga kayo? Ito. O, nagpapastikan lang kayo. Asa kayo? Promise? Kasi alam mo, sa ganitong sitwasyon ngayon, katulad yan sila, may mga anak din, tapos katulad ako, nagko-coach, lalapit, pare, tulungan mo naman si ganito, ganyan. So, that was all history na iba Actually, na. before nung nag-aaway-aaway kami, gaya ni Tito, magkasama kami sa Philippine team. So I played for Toyota and then he played for Crispa. So when we play each other, talagang Join pa rin. Join naman. talagang away talaga. Pero pag So, meron, nagiging friends din naman pala kayo. Naging friend, meron din pala magka-rivals na naging friend. Hanggang ngayon. ngayon, ganun. Hanggang ngayon. Dati gusto ko sana malaman kung meron ding rivals sa babae. Yung background lang. Hindi magandang pag-usapan. Kasi baka maririnig ng mga asawa nila. Kami, mababait kami. Tungkol sa babae, mababait kami. Basta Crispa, ewan ko Toyota. Ay naku, alam na talaga natin kung ano ba talaga yan. Kung talagang rivals. Toyota, Sama. manasakpot. Sa laro, lagi kang merong hindi malilimutang mga moments, mga sandali na kahit natalo ka o nanalo ka, I'm sure maraming memories yan. So alamin natin, ano nga ba yung mga memories na yan sa pagbabalik po na Sis! Si Jawo, ang pinakamalaking crowd drawer sa PBA. Hataw sa appeal. Ibang klase kung gumwardya sa court. Sa kanya natagpuan ng Pinoy ang isang hero sa larong ito. Kaya naman di siya naluma. Aakalain pa ba naman natin na magiging senator pa siya? At ang dati niyang kakampi ay naging rival niya, ang El Presidente Mon Fernandez, Mr. Elegant. Nakakuha siya ng 4 major awards sa PBA. Higit sa lahat, siya ay isang franchiser. Hanga ka dahil ang pagiging player niya para sa mga business niya.
tuloy pa rin ang pagdidribble ng bola. Sabi nga nila, hindi ka nakakasiguro kahit nakakalamang ka sa kalaban. Dahil bilog po ang bola. Alamin nga natin sa kanila kung ano ba yung mga di nila malilimutan na mga game na nilaro nila. Yan, anong hindi nyo malilimutan na mga games o mga instances na mga nangyari sa inyo habang naglalaro kayo ng basketball? Ako siguro, nung nag-collapse ako against sa Mariwasa, nagpahinga ako ng halos almost 1 year. Ay, ba't ho kayo nag-collapse? Ay, nagkaroon ako ng parang heart failure, gano'n. Ay, talaga? Tapos, pero after that, tapos ng mga 1 year, nakapaglaro ulit ako. Tuloy pa rin! Basketball talaga, hindi ko makakalimutan yan. Meron ba kayong mga bloopers sa court? Ako isang blooper na na alam, pero hindi ko nasasabihin kung sinong player, pero hindi Chris Toyota to. Pag shoot niya, tumalsik yung pustiso niya. Ay, Diyos ko! Pero hindi nakita ng tao. Pare, I know that player, pare. Kilala ko yan. Madalas mangyari yan. Sino yun? Player ng Gilbis dati. Siguro alam mo na, pare. Pag hingin niya ng bola, psst! Mga Kilala moments ko na yun. nag-away kayo sa court mismo. O, kasi ito sa Wala dagat, yung isip Hindi lang. pwede sa court kasi dahil Nag-away o arbiter may referee. kantsawan. Kantsawan lang. Yung hamunan. Tapos yung medyo, anong tawag nun? Nagmumurahan ng konti. Ayan yung mga technical na yan, di ba? Diyan nakakukuha Oh, yung mga Asaran. trash talk o kaya trash talk. karaniwan yung ginagawa ni Joy, si Joy. yan. Susuntukin ka sa likod, tumatakbo ka, bigla ka susuntukin sa likod. Ginagawa ka ba? Pwede ba yung mga automatic pag ginanong ka sa likod, parang ano na Hindi yun? na- Pag Hindi, hindi nakita ng magaling ref. siya magtago eh. Okay. Pag hindi na playground, Hindi ako may Yeah, nalala sometimes. akong player, kasama ko mismo. Pag lumayib yung kalaban namin yung bola nakatingin pero pag tama nung kamay sa mukha Patay na naman ako yan. Ako na naman ang pinarinig Wala na akong ni sinasabi, Mr. Clean. Alam ko na yan eh. Hindi ganyan ang mga sistema nung araw. Hindi, ano lang yan. At may Hanggang ngayon naman, may ganyan Hindi, eh. hindi. Pero ano mo pagkakaiba nung araw sa ngayon, kasi noon, hindi talaga tinitingnan ng referee yung mga ganung bagay. Ngayon, kita na lahat. Eh, dapat kasi Nahihigpitan. ouch eh. Hindi, yung kasi ang pinag-uumpisahan. Hindi. Nangaway. Ang away talaga. Kaya para hindi nakikita kasi ang camera noon, iisa lang. Parang wala raw na yung camera, hindi ka pwede Oo. Hindi ka na makakapagpalusot ngayon. Makikita ka na kahit na ano ginagawa. Naka-delay telecast pa. At saka noon, nakakapagpalusot kadalasan ng mga referees Kadalasan. Kasi nga doon sa camera ngayon, hindi ka na makakapagpalusot. Dami eh. Saka tatlo na kayo ngayon, pare. Dati yung dalawa mga lang eh. fans nyo naman nun, Na pag nag-away-away. nag-aaway, umaawat ba kayo? O, sige, bahala kayo mag-away dyan. Ayun ang isang nagpapasarap Asayan, hindi ba? Ang grabe, yung fans nung Toyota, yung ano nila, si sino yun, pare? Aling Lumeng. Ha? Si Alin Lumeng. Hanggang ngayon, Katapat Meron yun, kaming si katapat doon, Mami yung matanda. Crispa. Si Matay na si Mami Crispa. Mami Crispa. Pare, hanggang ilo-ilo, hanggang ano, nakakarating, nakakasama sa amin yun. Sarili niyang gastos, ha? Lahat ng Hindi siya team humingi. pinapanood niya. Babae yun, eh, mga babae. Saka matanda. Mas loyal Hindi pa ata ang uso. girl na fans. Iba yung mga madalas kagalit ng player, yung mga referee, pag tinetechnical foul, yung mga Hindi, ganyan. alam nyo kasi, ang player talaga, pag nagkamali yan, maghahanap ng magiging Lusot. dahilan. Oo. At kadalasan nakawawa. Ang referee, siyempre nagkakamali talaga ang referee. So pare, Talagang sa- scapegoat mo rin yan dahil referee ka nga. Kaya nga. Pero hindi naman. Kaya alam yung feeling. Oo, talaga. At dapat din maintindihan ng mga manlalaro na yung pag-o-officiate talaga ay napakahirap. Question, since kayo po na-experience nyo mag-referee, di ba syempre, pag galit na galit minsan yung player, yung andain yung nadidinig. Paano nyo? Kinakontrol yung sarili niyo. Parang dinededman nyo lang sila. Maximum tolerance. Sa akin kasi, sanay na ako sa championship nung naglalaro pa ako. Kaya nung mag-officiate ako, baliwala yan. Kahit anong sabihin, kalbo, may buhok o ano, wala yan sa akin. Kalbo lang ba ang masasabi niyo? Wala akong paki dyan. Wag lang magmumura. Pag nagmura, yun na yun. Technical. Agad-agad. Sanay na kahit sabihin, sanay siya, Jelly, sabihin, balot, penoy. Kaya pala, kay Penoy, okay lang. Okay, minsan may umabot sa Office of the Commissioner dahil minsan kaya hindi nakakashoot dahil pag tinamaan ng ilaw nung Araneta tumatawag, hindi makashoot. Ito mga pinaka hindi nyo makakalimutang mga moments sa team
members ninyo, yung Eto. kasamahan niyo sa team? May bibigay ako sa inyo isa. Hindi ko namin mentionin yung name, no? After shower, siyempre after nung practice eh. Ako shower, oh. Oh, after the shower, yung pang ganon. Meron kami isang probinsyano, galing recruit namin galing sa province eh. So, ano yan, yung pang spray sa room. Tulong niyo yan sa amin, ma'am. Ginanon ko sa, sa kilikili. Bye-bye. Kasi he's from Cebu eh. Bye-bye, pengi naman yan. Ang bango eh. Kasi hindi niya alam pang room. President. President. Binalik sa akin. After so many minutes, bayang init. Idadagdag ako, kawawa yung player yung dito. Kasi minsan, since sa probinsyano nga, pinapasyal naman ito sa Rojas Boulevard. Sa Rojas Boulevard kasi may mga disco nung araw. Nakalagay dyan, smorgasbord. Di tinanong nung player niya, Pong, ano man yan yung smorgasbord? Bye. Yan ang sikat na combo dito sa Pilipinas. Kawawa yung tao yun. Ano pa ang mga memorable mo? Member, yung sa na member ka ng RP, naglaro kami sa sa New Zealand. New Zealand. Si Ritualo. Nagtututbrush kami. So tututbrush siya. Pero kasi yung nabili niyang toothpaste. Akala niya toothpaste kasi bumili siya doon sa yung gel na parang toothpaste din. So nilagay niya ganoon sa toothpaste niya. So nag-start siya mag-toothbrush. As ako, magkatabi kami. Ako bumubula yung sa akin. Sa kanya, sabi niya, bakit siya bumubula yung toothpaste mo? Bakit sa akin hindi? Pagtingin kong gano'n, gel yung binili mo eh. Gel pala yung sa kanya, oh. Kaya hindi ko nakalimutan. Si Ritualo yun, si Ritualo. Meron naman si Coach Baby. Si Coach Baby. Seryoso talaga. Sabi niya, si Tito. Bakit, Coach? Basta si Tito. Di nasa isang hotel kami. O Tito, hinahanap ka ni Coach. Tito, nasa aisle kami ng ganun ng mga sa hotel, kwarto-kwarto. Tito, Coach, may shampoo ka? Seryoso talaga. Pero kasi nagtanong kasi siya, ang totoo nun, Wala, siya, brush o lang. sino ba may shampoo? Nagtaas ako. Isaing biruan eh. Pagkaroon ng ilang oras, sa kita, hinahanap niya talaga ko, akala niya talaga, may shampoo talaga ako. Kaya yun ang narinig niya. May shampoo ka nga. Sabi ko, Coach, alam niyo wala akong buhok. Alam mo kung may shampoo. Okay, up next, buhay basketballista. Ano nga ba ito? Sa pagbabalik po namin. Ang coach ang nasusunod sa larong basketball. Sa history ng PBA ay di natin malilimot si Dan Silverio na bukod sa matagal na naging coach ng Toyota, isa rin siya sa pasimuno ng liga. Saksi siya sa pagkakapanalo ng Toyota ng unang PBA Championship. At siya rin ang kauna-unahang coach na nagtulak sa Toyota na unang maka-Grand Slam sa isang conference. Ang kanyang katapat, si Baby Dalupa ng Crispa. Bagamat may edad na, pero pagdating sa laro, kumukulo ang dugo. Di kaya sa kanya nagmana si Jawo? Silverio at Dalupan, mga legendary coach ng PBA. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Buhay basketballista, magkano nga ba ang kinikita ng mga basketball players? Magkano nga ba ang kinikita ng mga taong magagaling humawak ng bola? Totoo kayang nagkaroon ng alukan para lang ilaglag ang game? Ano kaya naman isasagot nila? Alamin nga natin. So, yun na, di ba? Magkano ba sweldo nyo nun? Ako muna. Paikot. Ang isa sa pinakamataas na sahod na inabot. Nag-umpisa ako sa 1.5, tapos sa 12,000. 1.5 per month? Anong year to? 1975, nagtapos ako 1985. Di 85? 97, tama, 85. Nagtapos ako ng 12,000 Per month? per month. Idadagdag ako, noong 1975 kasi, nung sinimulan yan, may salary ceiling. Hanggang 8,000 lang ang player. Kaya si Paner doon ang Si high Paner ang paid. highest paid at saka Manny yung si Paner? saka si Johnny Villa. Senador. January. Dalawa, pati si Johnny. Oh, Jan.
So 8,000 lang. Pero during that time, mura pa noon. Ang gasolina, mga Lahat. kotse. Lahat ng bagay, I Kotse, suppose. mura lang. Ang kotse noon, mga 30,000. 30. Ano yun? Brand new, Brand new. 1983, corner lot, 400 pesos lang. Ako naalala ko. Inabot ko eh. Sa akin naman, 400 yung mga pesos. 1970s, maliit pa noon eh. 5,000, kaya lang may under the table. Ano yung under the table? Pare, Side contract ang Ngayon ko lang sasabihin, hindi na ako contract. naglalaro eh. masama yung ginagawa mo, pare. Hindi. Pare, masama yung ginagawa mo, under the table, ha? Diyan is sa team kasi meron salary cap, which is yung ceiling nga sinasabi. Hindi pwedeng umakyat doon, mag-over. So ang ginagawa ng ibang teams, especially kung yung player worth bibigyan ng mas marami pero hindi pwedeng ipakita, i-declare, gagawin nila, they will make a side contract. Secret. So, secret silang dalawa ng owner at saka yung Tsaka hindi player. pa uso manager nun. No, wala pang manager. Sumobra ngayon, Agad sa sumobra. player dealing. Direktang Driver ang inuutos. Tutukan mo yan si De La Cruz. Pagkalabas ng Mapua yan, huwag mo nang pakawalan yan. Ganyan. Ngayon, ang manager ang kausapin mo. Surveillance ka. Oo, tapos, kamusta naman ang training nyo noon? Mahirap. Mahirap. Mas Tsaka mahirap yung ngayon, pare. suporta ng ano nyo, ng team nyo sa, ng, Kaya naman, may kutillas na. Mas mahirap Mahirap ang ang training, training pare. namin noon. Pero ako hindi ako naniniwalang mahirap ang training. Mas mahirap ngayon. Kasi kami noon, tatlong beses lang sa isang linggo ang practice. 3 times a week ang practice. 3 times a week lang, ano? Oras. Ngayon, At araw-araw, di ba? ang oras, mahaba na yung dalawa. Pero ngayon, umagat hapon. May viewing Kahit pa may yan. game. Kaya mas mahirap ngayon. mahirap. At binabawi talaga nila yung pinapasahod nila. Binabayad nila sa kanila. Sinusulit. Sulit talaga. Kaya mas mahirap niniwala ko. Di ba nga araw-araw, di ba kinukwento noon ni Balito, nag-guest siya sa atin, araw-araw daw ang practice niya. Araw-araw talaga. Kaya lang, yung mga player noon, may disiplina sa attitude. Kasi nakikita ko sa mga ngayon, parang ano na eh. Wala nang attitude ng player. Wala o nang for the disiplina. love of the Oo. game. Hindi, tsaka Wala napula ako talaga sa PBA kita ngayon. na. Napula ako sa PBA. Ang mga player, parang play safe sila eh. They don't wanna get Pinoprotect na hurt. nila yung ano. Talagang hindi bigay ang laro eh. Hindi ka Ang- mukha ang ng player panahon natin ngayon- nun eh. Ang player ngayon, naglalaro sa statistic nila eh. Meaning not for the- statistic, Individual. hindi yung love of talaga yung Yung game. team mo, yung team Kasi mo. halimbawa, kagaya namin, kami nila Tito Varela, si Parimbong, kami may assign kaming role. Kami, hindi kami pwede sumute. Like, sigura, siya talaga shooter ng Toyota, si Ubalde sa Crispa. Kami kahit pwede kami sumute, teka, hindi namin pwedeng, bibigay So, muna namin, babatinis siya ka Sa shoot. shoot, Sila din gano'n, ito shoot. So, ngayon hindi. Talagang ang player ngayon naglalaro. Basically, statistic eh. Halimbawa, rebound, points, dun, yun naman mga company, yun ang tinitingnan. Oh, ito mataas ang statistic. Hindi na tinitingnan yung talagang total Mga role effort. players. Yung role talaga ng isang player. Kung Kasi kano siya kailangan team ka-valuable. player sa basketball. Ano yung mga bawal sa inyo? No? Bawal manigarilyo, bawal ang ganito, bawal ang ganito. Life, kailangan Bawal. tulog kayo ng maaga. Sagutin ka. Actually, Janice, hindi bawal yun eh. Sa'yo. Nasa disiplina mo yun. Kasi as an athlete, kailangan alaga mo yung sarili mo. So, hindi ka dapat magbisyo, magpuyat, So ang mauminom. bawal, di na dapat manggaling sa team, dapat Oo, manggaling na sa sa iyo sarili, as a sarili, person. oo. Sa tingin nyo ba ngayon, sa inyong opinion lang, are the players now as disciplined as you were before? Mahirap husgahan, Hindi mahirap ako, i-judge yan. Pero I think, Ako naniniwala ko mas mas disiplinado disiplinado sila ngayon, no? Kaya lang, Dahil kasi sa laki ng ano eh. sa akin, Sa kasi ambisyon sa laki nila sa ng- laki na ng perang involved dito eh. Nag-iingat sila. Kailangan Ayun talaga. Pero may dadagdag ako, may disiplinado nga sila ngayon, pero ang respeto ng mga iba, karamihan ng mga player sa coach, wala gaano. Hindi katulad ng panahon natin, ang coach natin, tatay natin eh. Tingin lang Respetado, sa'yo ng pare. coach mo, Alam mo na. magkakaintindihan na kayo, pero ngayon, minsan ang player, no offense sa mga present player ngayon, minsan sinusumbong pa sa management eh, di ba? Bumabaliktad Totoo pa yan. ang player. Yung Maraming respeto, ganun. tama ka ron, yung respeto, mas respetado ang mga coaches na rumirespeto yung mga player. Pero ngayon, yun nga, disiplinado sila sa pangsarili lang. Pangsarili lang. Kasi malaki na Hindi para sweldo, sa- kailangan nila talagang Kaya mag-maintain ng makikita katawan yung eh. respeto, parang nawawala na eh. Eto na nga ho ba, di ba para sa kanila ang bola ay parang asawa at ang court ay parang kama? Kaya naman sa larangang ito at sa 10 players na nasa isang team,
isa lang ang nakakakuha ng MVP award. At sino nga sa Crispa at Toyota ang nakilala dahil MVP siyang talaga? Watch this! Si Bob Adornado ang unang nakakuha ng MVP award noong 1975 at 76. Sinundan ito ni Freddie Ubalde ng 77 at sumingit si Big J noong 78. Sinundan naman ni Atoy Jr. ng sumunod na taon. At noong 1980, pumasok na si Philip Cesar at parang tumalbog-talbog lang ang pagkuha ni Mon Fernandez dahil siyang may hawak ng titulo ng 82, 84, 86 at 88. Pinasingit lang niya si Abet Guidabe noong 83, Ricky Brown noong 85, at muli si Guidabe ng 87. Wow! Talagang di natin sila malilimot, hindi lang sa mga awards na to, kundi maging sa mga larong kanilang sinalihan. Hindi ba kayo nagsisisi na naging basketball player kayo? Was it worth all the injury, lahat ng mga time away from your family? Wala, hindi naman ako nagsisisi dahil kasi diyan ko natutuhan lahat yung disiplina, dedication mo, paano mo ma-attain yung dreams mo, tsaka yung desire mo. Para diyan mo makukuha lahat. Sa akin, sobra-sobra dahil sa basketball. Naging vice mayor pa ako ng Caloocan, kaya binabati ko yung mga taga-Caloocan. Dahil sa basketball, naging vice mayor ako. Sa akin, word talaga dahil hindi ko naman pinagsisihan yan. Biro mo yan, nakalibre ka sa aral, bread and butter mo yan. Yun lang, pwede bang bumati? I mean, ito ako. Ako naman, kung ano yung naging yung the family yung Cristobal family ngayon, it's all because of basketball. No regrets. Sa akin, yes na yes dahil marami akong kaibigan ngayon nadagdagan. Si Janice at si Jelly. Yes na yes. Dahil ngayon, hanggang ngayon, nagko-coach ako ng Mapua. Malaki na itulong talaga sa akin, pati sa pamilya. Sa akin worth it din dahil up to now na nakakaturo kami ng mga bata sa basketball na yung mga maliliit sa Milo Best. So, nai-impart namin yung nalaman namin, natutuhan namin noon sa mga bata ngayon. Sa akin, talagang worth it yung basketball. Yung nakilala nga dyan yung Ubalde. Tapos yung mga anak ko, yung mga player na rin na mga nagbabasketball. Sa akin, hindi ko pinagsisisihan na naging player ako because na-raise ko ang family ko doon sa right direction. And yun lang ang may pagmamalaki ko. Magbabalik pa po ang sis. Huwag kayong aalis dahil meron pa kaming last 2 minutes. Always be, we are sisters, we are sisters. Always be, we are sisters, we are sisters, we are sisters. Baka kami na huwag mapaul dito dahil hindi na namin mapigil ang kwentuhan namin. Pero patuloy pa rin po ang pagtalbog ng bola ng buhay ng players ng Toyota at ng Crispa. Kaya sa susunod o anong malay nyo, baka Hinebra o Tanduay naman ang makasama namin. O di ba? Kaya watch lang kayo ng Cheers! Wow! Ang daya! Ang daya! Dali, shoot na kayo! Shoot! The Philippine National Red Cross will sponsor a mass blood donation on October 2 sa Quezon City Hall lobby from 7 a.m. to 4 p.m. Sa konting dugo, maraming buhay ang matutulungan niyo. Sis would like to thank Mami Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, FNH Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for my clothes, Salon de Manila, Janelin Shoes, Under the Sea Pet Shop, Crispa, and Union Square. Tumalbog sa paa mo! Ito na naman po. Ano ba, hindi ko mabasa break? Medyo may intriga to. But we're having fun. Pagbabalik na Sis! Bye, huwag ka sumali doon sa... Tinira ko na, pare. Tinira ko na. Kaya sa susunod, anong malay nyo, baka Tanduay at Hinebra naman ang kasama namin. No. Why? Parang kaman.